leche.
Ayan po. So, good evening po sa ating lahat. So, before we will start sa ating Lenten retreat po, we are encouraging everyone po to occupy the spaces po sa ating hadapan. And then, make it sure meron po tayong social distancing po. And we should always wear our face mask and face shield po. Because in a few minutes, we will now start our Lenten retreat po. Thank you. Alright, so once again po, we are requesting everyone po na i-occupy po natin yung space po natin sa bandang harapan because in a few minutes we will now start our retreat. So before we will start po, in line with the situation that we are facing right now against COVID-19, we are discouraging muna po ng pagmamano sa ating mga kaparian. So once again po, we are discouraging, wag na muna po tayong magmano sa ating mga kaparian. Instead po ay mag-hi muna tayo. Kung pwede mag-flying kiss muna tayo, mag-flying kiss muna po tayo, no? Para po sa ganun ay safety, for the safety of our parish priest and also sa atin din po. Okay po? Habang meron pa pong COVID-19 pandemya na ating kinakaharap ngayon. Okay po? So, once again po, good evening po sa ating lahat. Despite na meron po tayong kinakaharap na pandemya po ngayon, ay andito pa rin po tayong lahat. And also, hello po sa ating mga FB Live viewers na
talaga namang nandyan lagi para po suportahan ang lahat ng mga activities na meron po tayo sa ating parokya. So without further ado po, so kanina po ay ang ating speaker for this evening po ay nakasama na po natin kanina sa ating homily. And sa tingin ko po ay nakita po natin kung paano siya very energetic po siya despite of his age. So mamaya i-reveal natin yung age ni Father. And then also napakagaling po niya, no? So mamaya po ay makikita pa din natin yung galing ng ating speaker when he start his talk po. So without further ado, it is my honor and pride to introduce to you our speaker for this evening. All the way from San Jose, Nueva Ecija, he is a 59-year-old, diba? 59-year-old but looking 40, and he's turning 60 at April 8, on April 8. So advance happy birthday mo. Ayan po. So, he's the resident priest of Tahanan ni Apo Jose, Baloc, Santo Domingo, Nueva Ecija. He was a liturgist of the Diocese of San Jose, Nueva Ecija for 25 years. He studied AD Philosophy in Maria Assumpta Minor Seminary, Cabanatuan City, and Theology in Our Lady of the Angels Franciscan Seminary and UST Central Seminary. He earned his doctoral degree in Eulogio Amang Rodriguez Institute of Science and Technology, Manila. Ladies and gentlemen, a round of applause for Reverend Father Edwin I. Bravo. Napaka-generous naman po ng ating nagpakilala po sa akin, no? If I look younger daw po, he looked much younger. Akala ko nga po 18 years old lang yung PPC president yun eh. Anyway, nagbubulahan tayo, gabi na. Wag na po, magpakatotoo na tayo. May I request everyone po na magsitayo muna po tayo for a simple opening prayer. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, makapangyarihang Diyos, narito po kami upang magnilay, magtika, at pukawin ang aming mga puso't damdamin upang higit naming maunawaan ang kahalagahan ng Semana Santa sa aming buhay. Kung paano mo binigyan ng kahulugan ng krus upang higit itong makita ng bawat isa sa amin, ng bawat sakripisyong sinagawa mo para maisakatuparan ng aming kaligtasan. Nawa sa gabing ito, magkaroon kami ng bukas na kaisipan, damdamin at pagkatao upang mabago namin ang aming sarili at higit na maging mabuting Kristiyano at maging mabuting kapwa. Gabayan niyo po kami, mahal na Inang Birhen ng Lourdes, na nawa sa bawat pag-usal ng panalangin, tunay na maipapaabot sa iyong anak ang laman ng aming mga puso. Ang lahat ng ito ay samot dalangin namin sa pangalan ni Jesucristong aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Magandang gabi po sa inyong lahat. To be honest po, matagal na po akong hindi nagbibigay ng recollection kasi matanda na po ako, sabi nga po ng inyong PPC, may edad na po ako. I think they owe it for the younger generation. Kaya hindi ko po matanggihan ng aking isang kaibigan. We've been together po ni Father Lito. Siya po ay 21 years ng liturgies. Ako po ay 25 before na ako po ay mapalitan. Nagkasama po kami for many years sa liturgy po. Meron pong tatlong bahagi ang aking pong tatalakayin ngayon sa ating pong recollection. So nais ko muna pong tingnan kung ano ba para sa inyo ang recollection, no po? So ang recollection po ay hinahati po sa dalawang salita, re and collect, no? So ano po yung pag sinabi natin sa English na re, it means again. So wala pong bago. Re. Ano po yung dati? Yun po yung kukolektahan natin. Iipunin natin yung mga nakaraan upang higit nating maunawaan ang kasalukuyan. Ulitin ko po yun. Wala pong bago, kundi yung dati nating pagkatao ay titipunin natin upang makita natin ang kaugnayan nito
sa kasalukuyan pong kalalagayan ng ating buhay. Bigyan muna po natin ng pakahulugan ang Lent. It has four letters rather. Start with the letter L, E, N, T. Nasusundan po ba ako? O tinulugan niyo na ako? Sige po. So ano po yung letter L? When we speak about Lent, it means letting go. Ano yung pinakakawalan natin pag panahon ng Semana Santa? Unang-una, kailangan po nating pawalan ang lahat ng sakit sa atin. Bunga ng mga tao na nakit sa ating pagkatao. Bunga ng ating mga pagkakamali. Bunga ng mga bagay na hindi sinasadya pero nakapagdulot ng sakit sa ating pagkatao. Mga sakit na kung titingnan po natin, bago nating naranasan, ay naranasan muna ni Jesus. Kung nasusugatan tayo, tandaan natin, libo ang naging sugat ni Kristo. And every wound that Christ na tinanggap niya caused pain. At yun po yung dapat nating pawalan. And I hope this Lenten recollection would help you let go of that pain. Ano po yung isa? Pangalawa, angers, galit, poot, hinanakit. Minsan po may lumalapit sa akin, sabi niya, Father, pagsabihan mo naman yung asawa ko ayaw tumigil ng kaiinom. Ang sabi ko sa kanya, ilang taon na bang umiinom yung asawa mo? Father, 20 taon na umiinom. Gaano katagal mo na ako pinagsasabihan? Father, 20 years na. Naman, hindi ka ba naman kako nagsasawa? Hayaan mong uminom ng uminom, mamamatay din yun. Pag namatay, tapos ang problema mo. Di ba? Mali po eh. We keep on telling your husband to change. Kaya galit na galit ka. Pero ikaw, nagbago ka ba? Kung ayaw magbago, hayaan mo siya. Hindi ka naman nagkulang sa kanya eh. Ano nangyayari sa tuwing araw na pinagsasabihan mo siya, lumalalim at lumalalim yung galit mo sa asawa mo, hanggang darating yung panahon, wala na yung pagmamahal. Bakit? Ano inipon mo sa puso mo? Galit. Bato-bato sa langit, tabaay mo magagalit. Sino dito sa mga may asawa ang kasundo ang biyanan? Taas ang kamay. See? Naku, mangumpisal ka mamaya. Kung kasundo niyo po ang biyanan niyo, fine. Alam niyo kung bakit ako nagpare? Ayoko ng biyanan eh. Kaya kayo, ginusto niyo yan eh. Tiisan niyo yan. Talagang ganon. Pero, araw-araw kang nagagalit sa biyanan mo. Ba't ka magagalit sa biyanan mo? Kung mahal mo yung asawa mo, mahalin mo ang mga taong mahal ng asawa mo. Huwag kang magalit. Ngayon, kung hindi nyo na kayang tiisin yung biyanan ninyo at kasama nyo sa bahay, lasunin nyo. Joke lang. Baka patayin ako ng mga biyanan. Hindi po. What I'm trying to say is, sa halip na ipunin nyo yung galit nyo sa biyanan nyo, why not try to let it go, pawalan nyo yung galit nyo, at palitan nyo ng pang-unawa. Wala na kayong magagawa sa biyanan nyo. Matanda na yun. Amoy lupa na yun. Kayo mabango-bango pa. Amoy bilasang isda. The point is, mas pinipili natin pong ipunin yung galit at puot sa ating puso eh. Kaya, sana sa Lenten recollection ito, sa panahon na ito ng Semana Santa, pawalan natin lahat yon. Sa bawat pagluhod nyo, sa bawat sakripisyo nyo, sa bawat daan ng krus, sa bawat pagtanggap ng banal na Eucharistia, sana sabihin nyo sa Panginoon, tulungan kayong makawala sa galit at puot upang higit nyong maunawaan ang nangyayari sa buhay. Why choose to be miserable when you can choose to be happy? Bakit kailangan gantihan mo ng galit ang biyanan mo? Wag! Pagka nakita mo na yung biyanan mo,
Ngitian mo, ngiting mapakaganda. At habang iningitian mo, sabihin mo sa kanya sa iyong isip, mamatay ka na. Joke lang po. Huwag nating hayaan lamunin tayo ng galit. Tayo ang papangit eh. Eh yun nga ang gustong mangyari ng biyanan mo eh. Or not, hindi lang biyanan, no offense meant. Kaibigan natin, kapitbahay natin, o kahit man sino, let go of hatred. Let go of anything that is precisely that is negative. Pawalan po natin. Huwag nating hayaan na ang mamayani sa ating buhay ay ng mga negatibong bagay. Negatibong pag-iisip, negatibong damdamin, negatibo na, tinatamad ako, ayoko, naiinis ako, naaasar ako, nababagot ako. Katulad din ng pandemya, nilalamon tayo na, ano lumalamon sa atin ngayong panahon ng pandemya? Takot. Di ba? Takot kang lumabas. Eh ngayon, lumabas nga kayo eh. Na-COVID ba kayo? Ewan ko. Pag nilamon tayo ng takot, hindi na tayo magsisimba. Pag nilamon tayo ng takot, hindi na tayo lalabas ng bahay. Kaya pag lumabas ka ng bahay, maputla ka na dahil hindi ka nasisikatan ng araw. Huwag nating hayaan na lamunin tayo ng mga negatibong bagay sa buhay natin. Why choose na sumimangot when we can simply smile? Let go. Yun ang nais ng Lenten season with the letter L. Diba? Letting go. Ano yung pawawala natin? Pains, angers, at lahat na negative. May kausap po ba ako? Okay. Ano po yung letter E? Encouraging ourselves. Paano natin i-encourage sa sarili natin? Yung bang mas makita mo na mabuti ka palang tao? Alam niyo po, when I underwent a certain formation in Galilee po, in Tagaytay, one of the speakers said, your misbehavior will never define who you are. Anumang pagkakamali, hindi ito ang kabuuan ng iyong pagkatao. Bahagi lamang ito ng kabuuan ng iyong pagkatao. So encourage yourself. Kung dito ka nadapa, encourage yourself to stand up and prove that you are a better person despite your own weaknesses, despite your own mistakes, despite your own sinfulness. Encourage yourself to be good and to be better. Yan ang larawan ng Lenten season. Na sa bawat gagawin nating sakripisyo, it encourages us to become a better person. Mas mabuting tao. Hindi po ba nagbibigay tayo ng abuloy? Napansin niyo po ba? Kapag dumating ang Lenten season, parang nagiging obligasyon natin na mag-abuloy tayo. Huwag natin gawing obligasyon. Encouraging ourselves to do something good, not just because of the Lenten season, but what the Lenten season is teaching us is encouraging oneself na makita natin na sa kabila ng ating mga pagkakamali, tayo ay tao, nagpapakatao at sinisikap nating maging mabuti tayong tao. Encourage. Why do we have to encourage? Para sa ating to change. Magbago. Kapag nakita ng mga kabataan na kayong matatanda, tayong matatanda, no? I'd like to own that kasi po, next month, in 8 days, dual citizen na po ako, may 20% discount na ako. Diba? It's a privilege there. I-encourage tayo na to change. At ano yung babaguhin sa atin ng Lenten season? Na huwag tayong mamuhay sa kapighatian, kalungkutan, sa paninisi, sa kahit dino,
ang kasalanan sinisisi natin sa mundo, sa gobyerno, sa barangay captain, kahit sa pusang nadaanan natin, sisipain natin na ganyan, galit tayo eh. No. Let us encourage our own selves to change. Baguhin natin ang ating pagkatao. At bakit tayo magbabago? Para magkaroon ng kabuluhan ang Kristong ipinako sa krus. Because if you're not going to change, para saan pat namatay si Kristo sa krus? Para saan pat tinamo niya ang lahat ng sugat? It's useless. Kung di tayo magbabago, anong saysay ng pagsisimba niyo araw-araw o linggo-linggo kung di naman tayo nagbabago? The Lenten season teaches us to change. To change with the heart. A heart that enables to love and to accept. Ano po yung ini-encourage natin? Conversion. Pagbabago. Magkaiba po kasi ang nagbago sa pagbabago. Nakuha niyo po yun? Magkaiba yun eh. Ako pwede ako magbago, pero wala akong pagkapanibago. Kasi po, when we talk about pagbabago, when we talk about conversion, it is the totality of your human self. Buong pagkatao natin. Nabago ang isip mo, nabago ang damdamin mo, nabago ang kamay mo, nabago ang paa mo, nabago ang hakbang ng buhay mo, nabago ka at ikaw ay higit, ulitin ko po, naging mabuting tao. Conversion is the total transformation, or it transcends you. You see things beyond the eyes can see. Kasi po, minsan nagbabago tayo sa mata lang nakikita natin. Kaya nagbabago tayo ng damit. Kaya nga yumaman si Vicky Beno di ba? Ang dami natin binabago. Yung pangilong tatangusin. Yung iba, pahid ng mga kung anong ching-chang-chu para pumuti. Ay, Panginoon ko, tingnan mo naman yung batok. Batok, luklukan ng itim. Ang pagbabago is not on the physical aspect, but conversion is more on the heart. The ability, if we spell the heart, sige nga po, spell nyo po, it's, alisin nyo po yung unang letra at huling letra. Anong salita maiiwanan? Ear. Ang taong nagmamahal, nakikinig. Ang taong nagmamahal. Kung gusto mong gumaling, pakinggan mo yung doktor. Kung gusto mong magbago, pakinggan mo yung pare. Huwag mong titigan yung pare dahil buwapo yung pare. Pakinggan mo yung sinasabi niya. Listen with your heart. A heart that beats and tells us, I am alive. May kakayahan akong magmahal. A heart that listens. At kung mahal natin ang ating mga pangarap, pakinggan natin ang mga magulang natin. That is conversion. When you listen with your heart. Conversion is something na hindi natin kagad nagagawa. Pwede tayong magbago for an overnight, but conversion takes a lot of time. Because what drives us to change para magkaroon tayo ng conversion is faith and trust. Kapag may tiwala tayo sa Diyos, kung may pananampalataya tayo sa Diyos, magkakaroon ng conversion, just like what happened to Saint Paul. Diba? Pinapatay ni Saint Paul ang mga Kristiyano. But when conversion came to Saint Paul, anong binago sa kanya? Buong-buo niyang pagkatao. Because he listened to God using his heart. And I hope you can listen to all the events, starting with Thursday, Friday, and Saturday, with the Easter Triduum. Listen with your heart, and there will be conversion. There will be time that will encourage you to become better, to become the best of what you can be. What is letter N in Lent?
It's nurture. Pagyamanin, angkinin, yun po tayo kulang eh. Oo, sarado akong Katoliko. Sa sobrang sarado, hindi ka na nagsisimba. Sarado akong Katoliko. Oo, Katoliko, I attend Mass every Sunday. Pero pag uwi natin sa bahay, katakot-takot ng mura ang inaabot ng ating kasambahay. The Lenten season will show us what Christ has done. Yung journey ni Christ, yung lahat ng paghihirap ni Kristo. And nurture that in your heart para makita niyo po na lahat ng sakripisyong ito ay ginawa ni Kristo na dapat nating pagyamanin sa ating pagkatao. When we nurture something, kapag nag-nurture tayo ng halaman, di ba kailangan ng pataba? Kailangan ng tubig. Kailangan ng sikat ng araw. Ganun din tayo bilang tao. Ano yung mag-nurture sa atin? Love? Di ba? Sino ba hindi gumanda dahil sa pag-ibig? Sige nga. Hindi ba yung mga babae pag nakikita yung crush? Dito ko tuwan-tuwa sa mga babae. Pag in love ang babae, tuwan-tuwa ako eh. Pagkausap nila yung crush, ganun ang ganun sa book. Pa-cute! Di ba, no? Ganun eh, kasi ang feeling mo, ang ganda-ganda mo. Ang haba ng hair ng lola mo. Di ba? That changes because you are in love. And that is what it drives the nurturing in you because of that love. Kaya wag po nating hayaang mawala yung pag-ibig na yun. Pag-ibig ng Diyos kung bakit siya inunat niya ang kanyang mga kamay sa krus para mamatay para sa ating lahat. Nurture the pain and let the pain, sabi nga po sa awit ni Basil, let the pain remain if that's the only way to remain in my heart. Masasaktan tayo pag nagmahal. Walang taong nagmahal na hindi nasaktan. Kasi pag nagmahal ka at di ka nasaktan, hindi ka nagmahal. There will always be pain in loving because love is to sacrifice oneself for the convenience of the other. It nurtures love. It nurtures people. Ayan po. Nung hindi pa uso ang pandemic, pag galing ka doon, magbabaw ka, dire-diretso ka sa upuan, hindi mo nga tinitingnan yung katabi mo eh. Totoo, hindi. And how can we nurture that? The Eucharist is teaching us. Narito ang kordero ng Diyos, mapalad tayong pinatawag sa kanyang banal na pag-ibig. Ano sagot natin? Panginoon, hindi ako. Oh, sino ba karapat-dapat sa atin? Pero what will make us karapat-dapat is we learn to nurture people beside us, in front of us, at our back. People around us. When we nurture them, it gives value to our own existence. That's why sinasabi, di ba? No man is an island. Hindi tayo ginawa ng Diyos nag-iisa. Kaya ano sabi sa awit? Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan. And that responsibility to love others that involves into entering into a relationships. Kapag hindi niyo po pinagyaman ng relationship, masisira ito. Ito, huwag naman magagalit sa akin yung mga babae. Pag nililigawan kayo, kung ano-ano pinagpapapahid sa mukha niyo para maging maganda kayo. Pag nag-asawa na kayo, hindi na kayo marunong mag-makeup. Wala na, mukha na kayong losyang. Pag uwi ng asawa niyo, pagod na pagod, galing sa trabaho, hahalikan ka, Panginoong kong Diyos. Tumataga-tatak ang pawis mo, amoy isda ka, amoy suka ng anak mo. Manong gawin mo naman bago pag uuwi, alam mo na uuwi na yung asawa mo, 5 minutos bago siya dumating, magpulbos ka naman.
Para pag hinalikan ka ng asawa mo, uy, amoy Johnson's baby cologne. Hindi, ay, amoy bilasang isda. Pagod na nga yung asawa mo eh. Eh, how can you nurture that relationship kung ikaw mismo na minahal niya 14 years ago, ay hindi mo naman minamahal ang sarili mo? Nurture that relationship. Alam niyo po, hindi lang sapat na nagsisimba tayo. We should nurture our relationship with God. That's why we have to listen to every word that being read in the gospel or in what the lectors are reading. And we have to listen to every prayer that is being said at the altar. And we have to receive Christ in every communion. Because that is how we nurture our relationship with God. Hindi na kayo tatayo dito dahil nakitayo kayo o dahil maganda yung damit mo at habang lumalakad ka, lumakalatok ang sapatos mo dahil gusto mong ipaalam sa tao na bago yung sapatos mo. Hindi ah. Kaya nga tayo nadadaig ng ibang sekta eh. We do not nurture our relationship with God. Sino ba sa atin nagbabasa ng Biblia? Wala. Inaagyo na nga yung Biblia nyo dun eh. Yung altar nyo, may agyo na, may ipis na, may tain na ng butike. Si Mama Mary, paliguan nyo naman. But how can we nurture that relationship when we ourselves do not take time to do that? Nurturing relationship is building something that connects us. That we enter into a certain commitment. And if you decipher the word commitment, it has 3 words. Come, meet, men. You come to meet what is meant for you. That's why you come here to meet the Lord that was meant for you. That's why you receive Christ in Holy Communion. And when you receive Christ, that is you enter into a relationship, into a commitment that you nurture through the sacrament of the Eucharist. Lenten season strengthened us. Kaya nga sa Easter Triduum, makikita nyo, hinugasan ang paa, pinakita ang kababaang loob. Sa Friday, ano yun? Pagpaparangal sa krus upang ipaunawa sa atin ang bawat sakripisyo. At sa Easter Vigil, ano nangyayari? Di ba? The blessing of the new fire and water. Pag-alabing sa ating puso ang pagmamahal at linisin tayo sa ating pagiging makasalanan. Kaya ang susunod na Sunday ay Pasko ng pagkabuhay. We also are reborn when our commitment, our vows, our answer sa ating pananampalataya, sa ating pagsariwa ng ating sumpa bilang mga Kristiyano sa sakramento ng binyag. What is letter T? Kapag nakita na natin ang kahalagahan ng Lent season, that is the time we start to trust again. Nakita niyo po ba yung nagawa sa atin ng pandemya? Di ba? Ang tagal nating pinagbawalan tayong magsimba. At ano na muusak loob natin? Galit. But I hope this Lenten season would give us a chance to trust again, na magtiwala tayo. Kasi kapag nagtiwala tayo, we bring back God again sa buhay natin. And I hope the Lenten season will bring you back God, whom you have lost for quite some time. Because we were preoccupied by so many things in life. We can trust again other people who have caused pain to us. We can again trust our own self. Na kahit pala tayo nasaktan, na kahit pala tayo nawalan, the Lenten season has taught us to trust again our own selves. Mahalin natin ang ating mga sarili. Mga kapatid,
The meaning of Lent is letting go, encouraging, nurturing, and trusting. But this will only remain words if we never put them into practice. I just hope and I pray, as we continue our journey in this Lenten season, yun yung wag yung kalilimutan to make this Lenten season meaningful. Let go, galit? Encourage what? Encourage to love again. What is end? To nurture God, to nurture people, to nurture ourselves. And T, never stop to trust God. Never stop believing others. And never stop to take care of our own selves. May tanong po ba? Hello? May kausap po ba ako o tunog na po kayo? So, I am just done with trying to give you an overview of what is Lent all about. No? Sana makita po natin yun, no? This is the Lenten season. Now, I go to my second talk. So, wala pong tanong? Gusto niyo po talaga niyo matapos, no? Okay. Okay po. So, kanina po dinifine natin what is Lent. And now, meron po akong simpleng tanong on my second talk, which is, ano ang kahulugan ng krus sa buhay natin? Ayoko na pong tingnan ng ibang bagay na aspeto ng mahal na araw kasi ang dami-dami pong significance. But I want to concentrate on krus. Yung pinasa ni Kristo. Yung pinagpakuan kay Kristo. Ano ba yung relevance doon sa buhay natin bilang Kristiyano? Let's start with the letter K. Ano ba yung dahilan kung bakit namatay si Kristo sa krus? Di ba? Para sa kapayapaan. Kasi ang gulo na ng mundo nun eh. Ang dami ng mga bagay na nangyayari, katulad na nangyayari sa atin ngayon. The cross is a symbol dapat. Beyond the cross, ay dapat matamo natin ang kapayapaan. Yung kapatawaran, that is the symbol of it. Kapatawaran, kaligtasan, kapayapaan. Sino ba hindi nagkasala sa atin? Sino ba hindi nadapa? Sino ba hindi nagkamali? Kahit si Kristo, nagalit siya sa templo. Kahit si Kristo, sumuko siya na sinabi niya, Lord, take this cup away from me. Nagkasala din tayo. But unless we learn to forgive, hindi natin matatamo ang kapayapaan. Sa unang pagkakataon, I'm speaking about people who are married, especially the woman. Sa unang pagkakataon na mahuli niyo asawa niyo ng bababae, patawarin niyo. Kasi mahal niyo eh. Pangalawang pagkakataon na nahuli niyo asawa mo niyo ng bababae, patawarin mo. Kasi tatay siya ng mga anak mo eh. Pangatlong, nahuli mo siya ng bababae, patawarin mo. Kasi gusto mong buo yung pamilya niyo eh. Pang-apat na pagkakataon, nahuli mo ng bababae, asawa mo, lasunin mo. Alam niyo po, ang pagpapatawad ay hindi para sa taong gumawa sa iyo ng kasalanan. Uulitin ko po ang pagpapatawad ay hindi para sa taong gumawa sa iyo ng kasalanan, kundi para sa iyo. Kaya ka magpapatawad para lumaya ka sa anumang galit, puot at hinanakit. Hindi ang pagpapatawad para sa taong nagkasala sa iyo. Hindi Sa iyo yun. Kasi ayaw mo nang magalit. Bakit ka magpapatalo tuwing makikita ka, galit na galit ka sa kanya? Hayaan mo lang yun. Ngitian mo. Di ba? Lalo siyang magagalit sa iyo. Ganon. Forgiveness is not for people who have hurt us, but forgiveness is for us to be free and to be happy. Okay po? Huwag niyo pong kakalimutan yun, ha?
Kaya magpatawad na kayo. Patawarin niyo na po yung mga paring basta. If you love your priest, then learn to love your priest no matter what. If you love your husband, then love your husband no matter what. Alam niyo po, may kaibigan po ako, pamilya, I'm very close to this family. Lagi ko pong niloloko yung asawang babae. Inasabi ko po na, bilib po ako dun sa asawang lalaki, napakabait eh. Pinagtsatsagaan niya po yung asawa. Pero alam niyo, very confident yung babae, sabi niya, hindi ako pwedeng palitan yan. Sabi ko sa kanya, hindi ka nga pinalitan, matagal lang napalitan. Hindi, joke lang po. Why live in hatred when you can live with joy? Maging masaya tayo. Ano yung sabi ko kanina? Hayaan nyo na yung nagagalit sa atin, mamamatay din yun. No, I'm just joking. Pray for them. Do not curse them. Pray for them. Ipagdasal niyo po sila. O ikaw din ipagdasal mo din yung sarili mo na matanggap mo sila at maunawaan mo sila. You know what? Pag nagawa mo yun, you will learn to smile. You know why? Kasi ikaw ang lumaya. You find happiness in your life. Ano po yung letter R? Pahintulutan niyo po ako na gamitin ko po yung salitang banyaga, reconciliation. If there is no reconciliation, walang pagpapatawad. Forgiveness is not possible. To reconcile with people, yun ay pagbabalik loob. Reconciliation, pagbabalik loob yan eh. Ibabalik mo yung loob mo sa tao na nais mo ulit magkaroon ng kaugnayan sa buhay mo. Because any anger, anything that happens within present, pinuputol ito yung relasyon nyo eh. Lumalayo kayo sa bawat isa, di ba? But when you reconcile with people, binabalik mo. Oo, may lamat na. But there is something to start with. And that is reconciliation. But if you don't reconcile, it will never be a chance or a way para magbalik loob. Kasi po, ang ibinubunga ng pagbabalik loob ay pagkakasundo. Sabihin mo, okay na yun. Okay na, kalimutan na natin. Mali yun. Ipokrito. Kung talagang napatawad mo na sa Kanya, simulan mo ibalik ang daan patungo sa pagkakasundo. Galit ka ba? Hindi. Ba't ganyan? Okay lang. Napatawad. Patawad siya. Ayoko. Basta napatawad ko na siya. Ayoko nga eh. Ano yun? Ang ibinubunga ng reconciliation is maibalik mo ang pagkakataon na magkasundo kayo upang mamuhay ang pagkakaunawaan. I'm not saying that you love the mistakes. Hindi natin kinukonsinti ang anumang pagkakamali. We try to understand that. Never na konsintihin natin ang anumang pagkakamali. Pwede tayong magparusa, pwede nating parusahan na nagkamali para hindi na niya ulitin. But never forget that the purpose of reconciliation, the purpose of confession, is to be able to give the chance to the person who have done mistake to start again. Anong sabi ni Kristo na nasa krus siya, di ba? Panginoon, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. When we judge people, it means we don't understand them. Because mistake is inevitable. Lahat tayo magkakamali. Pero sa bawat pagkakamali, there is always a chance to change at magsimula muli. That
is the idea of the cross. When Christ carried that cross, He was leading us to reconciliation. Leading that cross, carrying that cross to Calvary. Yun ang paraan ni Kristo upang ibalik sa tao ang pagtitiwala sa kabila ng pagkakamali. And that would be possible kapag meron tayong kung kaya nating umunawa. Walang reconciliation kung di mo mauunawaan kung bakit siya nagkamali. Di ba? Makikipagbati ka ba kung di mo naunawaan kung bakit ka nagagalit? Ano ka? Buang? Bala? Hindi Kailangan maunawaan mo. At kapag naunawaan mo ito, doon mo lamang makikita na hindi mo siya kinukonsinti sa pagkakamali niya. Kaya ka nagalit because you wanted the person to change for the better. Pero kung habang buhay mo siyang parurusahan, hindi mo siya nauunawaan. Huwag magagalit sa akin ng mga tatay Kaya nga ganun kalawak ang pangunawa ng isang ina. Kaya nga walang inang hindi konsentidor Lahat ng nanay konsentidor. Totoo, hindi. Pag hindi konsentidor ang nanay, wala kang karapatang maging nanay. Bakit ka mo? Sige nga, naglalakad kayo sa kalsada, kasama mo yung anak mo, sabihin sa anak mo, ang pangit ng anak mo. Hindi mo ba ilalaban ng patayan? Siyempre, ilalaban mo ng patayan kasi parang sinasabi na, kaya pangit yung anak mo kasi pangit ka. Yun ang totoo doon. Pagka ang tatay ang kasama, ano sagot ng tatay? Sa nanay niya nang galing, di naman sa akin yan wag po magagalit sa akin ng mga tatay. Please, I'm just joking. What I'm trying to say is, kailangang unawain natin ang pagkakamali. Hindi ko sinabing konsentihin natin. Parusahan natin. Nagkamali siya Pero hanggang kailan yung parusa? Kailangan may time din na makita mo na itong taong nagkamali ay nagbabago. Kung hanggang ngayon namumuhay pa rin kayo sa galit sa kaibigan nyo, sa magulang nyo, sa kapatid nyo, sa kapitbahay nyo, then now start to understand them. Unawain nyo sila. Tao lang sila tulad natin. Mahina, marupok, nagkakamali. Kasi po sa pag-unawa natin, doon lamang nating matatanggap na ang tao ay pwedeng magkamali. Walang taong hindi po nagkakamali. Kahit si Father, nagkakamali. Kahit ako, nagkakamali. Sa palagay niyo ba, yung asawa niyo hindi nagkamali na ikaw ang pakasalan? Ano? Di ba nasasabi mo yun? Kung alam ko nang na ganyan ka tayo, hindi ka na pinakasalan Di ba nasasabi niyo yun pag galit na galit kayo? Pero, hindi po ganun Kailangan po kasi na matanggap natin yung pagkakamali. Bakit? Para makapagsimulang muli. Kasi po pag hindi natin naunawaan, kapag kinonsinti natin yung pagkakamali, pag hindi natin binigyan ng pagkakataon na tanggap yung pagkakamali niya, wala pong sisimulan Pero ang pangunawa ay simula ng pagbibigay mo sa kanya ng pagkakataon makapagsimula siyang muli. Katulad ng magnanakaw nung sinabi niya, diba? Sabi ng magnanakaw, Panginoon, alalahanin mo ako kapag nasa paraiso. Ano sabi ng Panginoon? Sa araw na ito, kasama kita. Kasi inunawa ni Kristo ang pagkakamali ng taong magnanakaw. And I hope lahat tayo matuto tayong umunawa para sa ganon, mabigyan natin sila ng pagkakamali. Ano po yung letter S? Alam niyo, yung pinakamahirap isakripisyo sa buhay? Ego. Ang hirap kaya magpatawad. Makita mo nga na gusto mo nang patayin Pero yun yung dapat nating isakripisyo. Our ego, our pride. Kapag hindi natin isinakripisyo yan, hindi ng tawad at magpatawad.
Tandaan niyo po yan. Hanggat ang pakiramdam natin sa ating mga sarili, tayo yung magaling, tayo yung tama, it will never be possible. Anong sabi ng Panginoon sa krus, di ba? Nung mamamatay na siya? Ama, sa iyo ipinagkakatiwala ko ang aking kaluluwa. The total surrender of Christ to His Father. Yun yung isinakripisyo niya na alam niya na sa oras na yun wala na siyang magagawa kundi ang kanyang ama na lamang ang may magagawa para sa kanya. His sacrifice, His ego. His sacrifice, His being the Son of God. Actually, kaya naman niyang umalis doon sa krus na yun, pero hindi ipinakita niya sa mga tao na merong nakahihigit sa kanya na dapat nang isurrender ang kanyang sarili. When we kneel down, every time sinasabi, narito ang kordero. At sinasabi natin sa ating sarili, Panginoon, hindi ako karapat-dapat. Ngunit, sa isang salita mo, my God, yun po yung humble humility, yun po yung redundant, yun po yung humility natin to accept that we are after the mercy and love of God. Mga kapatid, ang krus ay simbolo ng paghihirap at kamatayan. Pero kapag inilagay natin si Kristo sa krus na yan, ang kahulugan niyan ay kaligtasan. Sana po, every time we look at the cross, we do not only see the sinfulness, but we see the salvation done by Christ by stretching out His arms at iniyukayok ang kanyang ulo at sinabi niyang naganap na. Lahat tayo may krus na pinapasan. Lahat tayo may krus na dapat nating pasanin. Mali po ang dasal na sabihin natin, Lord, tanggalin mo itong krus na ito. Itong problema na ito. Ang dapat daw po nating dasal, Lord, ibinigay mo sa akin ito. Ituro mo kung paano ko makakayanan at malalagpasan. The Lenten season is a time for us to carry our own cross. As we go on with the Lenten season, I hope the cross that we carry mas gumagaan dahil tinanggap natin, inangkin natin, because we share in the sufferings of Christ. Because beyond the suffering, there will be resurrection. And when resurrection comes, the love of God will remain forever. May tanong po? Sa second part? Wala po? Pwede po ako magtuloy na? At alam ko po na iinip na po kayo. Medyo mahaba. Marami na po yata akong dinaldal. I go to the third part of the recollection. By the way, gusto ko pong i-quote, ang krus ay ang pagsagip sa ating pagkakasala upang maisalba ang iba. Tandaan niyo po, no? Ang krus ay pagsagip sa ating pagkakasala para maisalba din po natin ang ibang makasalanan. Okay? Huwag po tayo ang maging daan ng krus, ng pagpasan ng krus na ibang tao. Let us all become Simon Sireneo, who's willing to help Christ carry the cross. I wanted to end up with the hamon ng tatlong bagay. Few Sundays ago, this was the gospel about the templo ng ginawang palengke ng mga tao ang templo ng Diyos. Ang templo, itong simbahan na ito. Pero ay, pahintulutan niyo po ako na bigyan po ito in another perspective. Tatlong templo. Unang templo, templo ng karunungan. Karunungan upang malaman natin ang kaibahan ng tama mala sa mali. Karunungan na magsasabing, tama ba ginagawa ko? Ang sinasabi ko ba ay makatao?
Ang lahat ba na ito ay naaayon sa kalooban ng Diyos? Templo tayo. Huwag nating balahurain ang ating kaisipan na tayo maapektuhan ng fake news, ng mga media o anumang bagay. Pairali natin ang karunungan na ibinigay sa atin ng Diyos upang makita natin ang kaibahan ng tama at mali. Hayaan natin ang templo ng ating karunungan na magsabi sa atin, tama ang ginagawa mo, maayos ang ginagawa mo, mabuti kang tao, mabuti kang Kristiyano. Pangalawang templo ng pagmamahal. Huwag niyo pong hayaan na ang templo ng inyong puso na kung saan si Kristo ay namamayani, hanggat may pagmamahal tayo, Christ will live with us. Pero kapag ang puso natin ay punong-puno ng galit po at hinanakit, walang Kristo makapapasok sa ating mga puso. Do not deprive Christ of entering into the temple of that love, into the temple of that heart. Allow ourselves to listen to what Christ is telling us. The temple of the heart tells us to love and never to hate. The temple of the heart teaches us to understand and not to condemn. Pangatlong templo ng kahalagahan. Walang taong hindi mahalaga. Maging ano man tayo, maging sino man tayo. Ano sabi ni Robin Padilla? Taas na nga ang kamay ko, mahal kita, maging sino ka man. And loving others does not need any conditions. Maging templo ang ating sarili. Pag hindi natin pinahalaga ng ating pagkatao, sino ang magpapahalaga sa atin? Mahalin mo muna ang sarili mo para mahalin ka ng ibang tao. Because that is what Christ did. Nang mahalin niya ang kanyang sarili, ang katumbas nito ay ang kanyang kamatayan. Forgetting ourselves, purifying ourselves, cleansing ourselves. Lahat tayo templo ng Diyos. Naalala ko po tuloy yung isang kwento. May isang pamilya po na papunta ng Baguio. Sa loob po ng kotse, ang nandun po yung nanay, tatay, 2 anak at isang alagang unggoy. So pag-akyat po nila, sa kasama ang palad, nahulog ang sasakyan nila sa bangin at namatay silang lahat. Except sa unggoy. So yung mga tao na marunong makipag-usap sa unggoy, tinanong ang unggoy, anong ginagawa ng nanay habang kayo nagbabiyahe? Ang sabi ng unggoy, iminostra niya, ito daw ang ginagawa ng nanay. Ano po ginagawa? Putak ng putak. Ano ginagawa ng tatay? Inom ng inom. Ano ginagawa ng magkapatid? Nag-aaway. Tinanong ngayon, ikaw ano ginagawa mo? Sabi sa unggoy. Ang sabi ng unggoy ang kanyang ginagawa. Mga kapatid, huwag tayo maging unggoy. Huwag nating hayaan ng ibang tao ang magpatakbo ng buhay natin. Only allow God to do that. Because when we are with God, nothing can go wrong. Magandang gabi po at marami pong salamat sa inyong lahat. Alright, thank you very much po. Ayan, so solve po tayong lahat, no? Kayo, Reverend Father po. Ayan po. Behind our face mask, Reverend Father, yung smile po namin that we learned a lot from you. So once again po, ating palakpakan, Reverend Father Edwin. So, may questions pa daw po kay Father. Solve po, no? So, Father, akmang-akma po yung inyong last name sa aming sa pagpupugay po namin sa inyo. So, last name po ni Father Edwin ay Bravo. So, once again po, give him a round of applause for Reverend Father Edwin ay Bravo. Lilinawin ko lang po, ang apelyido ko po ay Bravo. Baka po kasing makalimutan nyo ang masabi nyo, yung paring kalbo. So, tatandaan niyo po, it's Father Edwin
Bravo, not Father Edwin Calvo. Magandang gabi po at maraming salamat po. Have a meaningful celebration of Holy Week. God bless us all. Keep safe. Thank you. Alright, bravo! Sige po. Ayan. So, to come up with this Lenten retreat po, may I call in our our parish priest, Reverend Father Manolito G. Santos, for his closing remarks, I think po. Ayan. So, while waiting po sa ating parish priest, Reverend Father Manolito G. Santos po, no? So, I think, even as also napakadami nating natandaan na note sa ating speaker for this evening po, no? So, ako, while waiting po kay Father, ayan po pala. So, sabi ni Father Bravo kanina dun sa kanyang talk, letting go the pain, anger, and even the negativity. Ang taong nagmamahal ay marunong makinig. It is our responsibility to love others. This Lenten season will bring us our trust to God and also those people that causes the pain and a lot more. So yun po, even you as well, marami po tayong natutunan kay Reverend Father Edwin Bravo. So right now, ibibigay ko na po ang ating mic sa ating Kura Paroko. Once again, palakpakan po natin Reverend Father Manolito G. Santos. Magandang gabi po. Agree ho ba kayo na mula nung simulan natin ang ating series of 5 Friday Symposia on Lenten Spirituality ay tunay ngang naging makulay ang lahat, hindi lang sa pagdiriwang natin ng Kwaresma, kundi sa ating patuloy na pagtahak sa landas ng buhay. Tama po ba? At lalo bang agree kayo na napakagandang pagsisilbing paglalagom ang ating naging Lenten recollection ngayon. Agree? Sa aking matalik na kaibigan, hindi ka nakaligtas. Ilang taon na ho yan at tinatakasan ako, hindi niya sinabi sa inyo, pero this time sabi ko, blessing in disguise na one time, punta ho kami sa Diocese San Jose dahil sa isang napakahalagang pakay at naanyayahan kami doon sa bahay ni San Jose. Nabigla ako, no? Na merong naggagarden. No? Inaayos ang lahat. Si Father Edwin. Matagal na rin kami hindi nagkita. So, tanong niya una sa akin, nananatili pa bang mananampalataya yung mga parokyano ng San Lorenzo kasi doon ko siya unang inanyayahan? Oo naman, sabi ko. At this time, gusto kitang anyayahan doon sa aking parokya na kinalalagyan ngayon sa Lourdes. At nagpapasalamat ako sa kanyang pagpapaunlak upang siyang mamuno sa ating pananalangin at pagninilay sa panahon ng Kwaresmang ito. Father Edwin, sa ngalan po ng mga mananampalataya ng Parokya ng Lourdes, ako'y nagpapasalamat na tinuruan mo kaming makita at pagpahalagaan ang aming pakikipag-ugnayan, una, sa aming sarili, upang makita namin ang kahalagahan ng aming pagkatao. Pangalawa, ang aming pakikipag-ugnayan sa iba, pakikipagkapwa, na kung saan na pangyayari ang tunay na buhay ng pakikipagpalagayang loob, pakikipagmabutihan, na siyang patuloy na nagsasabi sa aming, buhay nga tayo, masarap mabuhay bilang tao. At ikatlo, ang aming pakikipag-ugnayan sa Diyos, na siyang dahilan ng lahat ng bagay. Dahil dito, nadagdagan ang aming dahilan upang kami magpatuloy. Naragdagan ang aming inspirasyon kahit na maraming hirap, sakit at bigati sa buhay na hindi susuko sapagkat tunay ngang napakahulugan, napakamakabuluhan ang buhay sa piling ni Kristo, sa piling ng ating Inang Birhen at ng mga santo, sa piling ng Inang Simbahan. Palakpakan po natin muli si Father Edwin. And of course, sa ngalan po ni Father Anthony at ang ating Parish Pastoral Council, nagpapasalamat ako sa inyong patuloy na pakikilahok, pakikisangkot sa mga programa ng ating parokya, kahit na nga sa panahon ngayon, mukhang mas naging mahirap
dahil sa paglobo ng mga kaso ng COVID-19, kahit na tayo ay mayroong curfew, kahit na maraming mga ipinagbabawal. Pero at least, nandito pa kayo. Kahit na handa na tayo, nakakalungkot man, nakakapanghinayang, hindi natuloy yung ating pabasa sa parokya, pero kahit sa simpleng pamamaraan ay narinig ng mga tao ang pag-awit ng pasyon through our recorded pasyon, no? In a way, at least meron. Nakakatuwa, yun hong mga in charge, no? Do sa mga toka nila, dahil sa hindi natuloy yung inyong toka, may mga nagdala pa rin po dito nung dapat sanang ihahanda nila. Salamat po sa inyo. And tomorrow, so yung 8 o'clock, ang Christian Bus natin, kahit na dalawa lang ang pwede na mag-represent ng ating parokya, please, if you can try to follow by viewing yung celebration of Christian Mass through the Facebook of the Diocese of Tarlac, no? Sa page ng Diocese of Tarlac. It will be at 8 o'clock in the morning. And then in the afternoon, we will start our celebration, our evening Mass of the Lord's Supper at 4 o'clock, alas 4 ng hapon. After that, ay ihahanda yung Eucharistic caravan para po sa mga parishioners natin na hindi makakarating dito upang sila din naman ay magkaroon ng pagkakataon na makasamba sa ating Panginoong Jesucristo sa banal na Eucharistia. And we invite everyone to please come sa ating Paris Vigil at 8:30 in the evening until 12 midnight. And on Friday, dahil pinagbawal nga po, we will have our Stations of the Cross dito sa loob ng simbahan to be followed by the Office of Readings of the Good Friday. At 3 o'clock, we'll have the Passion Liturgy. And then on Saturday, for our Easter Vigil, it will be at 6 o'clock. Please bring one candle each. One candle each lang po. And then on Sunday, the first Mass will be at 6 instead of 6:30. So before we go, may I ask again Father Edwin to grant us the final blessing. Please stand. Padre. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na kami nakapagmilay. Sana higit naming maunawaan ang kahalagahan ng Semana Santa upang higit naming yakapin ang bawat mong pagdurusa, upang makita namin na ito'y bahagi ng iyong pagmamahal sa amin at matumbasan din namin ito ng bawat sakripisyong aming isasagawa. Nawa, tulad mo, sa pagyakap mo sa banal na krus ay mayakap din namin ang bawat krus na aming pinapasad tungo sa Kalbaryo na kung saan sa kamatayan ay nabayaran ito ng iyong muling pagkabuhay. Nawa, ang bawat isa sa amin sa kabila ng pinagdadaanan ay yakapin at angkinin ang muling pagkabuhay sa darating na pagkakataon. Nawa, sa tulong ng gabay ng mahal na ina ng Lourdes, ay patuloy naming maramdaman ang iyong walang hanggang pagpapala, ang patuloy na pagkalinga, at ang patuloy na pagpatatawad sa bawat naming pagkakamali. Gabayan mo po kami, samahan, sampo ng aming mga mahal sa buhay. Sumainyo ang Panginoon At at pagpalaing tayong lahat na mapagmahal at mapagkalingang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Magandang gabi po at pagpalain tayong lahat ng poong may kapal. Salamat, Sir James. Alright, thank you very much po once again, Reverend Father Edwin A. Balago.